Magandang araw! Ang ating tatalakayin sa Araling Panlipunan ay tungkol sa sistema ng ekonomiya, ang pamamaraan ng alokasyon ng pinagkukunang yaman. Ang sistema ng ekonomiya ay ang maayos na paraan ng pagtugon ng lipunan sa pangangailangan at kagustuhan ng mamamayan. Yan ay binigyang kahulugan ni Clayton sa kanyang aklat na Economics, Principles and Practices. May mga prototype ng mga economic system. May tatlong uri ito. Narito ang sistemang tradisyonal, sistemang command, at sistemang pamilihan. Sa sistemang tradisyonal, ito ay pinatatakbo batay sa mga nakagawiang bagay na paulit-ulit na ginagawa mula sa nakalipas hanggang sa kasalukuyang panahon. Dahil bawat miyembro ng pamayanan ay may mahalagang papel na ginagampanan. Ang matatanda ang may otoridad o kapangyarihan, habang ang mga bata ay sumusunod lamang. Malaki ang pagpapahalaga ng lipunan sa magandang asal, gaya ng pagbibigay respeto sa mga nakatatanda at pagkakaisa ng pamilya. Ang tradisyonal na ekonomiya rin ay relihiyoso. May payak na pamumuhay ang mga tao at mabilis magpasya sa tradisyonal na ekonomiya. Bawat kasapi ng pamilya ay may papel na ginagampanan at nagtutulong-tulong. Sila ang gumagawa ng lahat ng kanilang pangangailangan. Ngunit sa sistemang tradisyonal, mabagal o halos walang pag-unlad ang tradisyonal na ito. Nilalabanan ng mga tao ang anumang pagbabago na maaaring lumabag sa kanilang tradisyonal. Kontento na ang karamihan sa kanilang buhay. Sa sistemang command, gumagalaw ito na parang hukbong sandatahan. Ang North Korea at Cuba ay halos kapareho ng sistemang command. Ang mga mamamayan ng mga bansang nabanggit ay obligadong magbigay serbisyo sa Estado. Inaatasan ng Estado ang mga magulang na ipaubaya sa pamahalaan ang pagsasanay sa kanilang mga anak na maglingkod sa bayan. May kapasidad ang ekonomiyang command na gumawa ng mahigpit at marahas na desisyon. Kulang rin sa insentibo ang mga mamamayan para magtrabaho ng lubusan sa ekonomiyang command. At walang kalayaan sa pagpili ang mga consumer sa ekonomiyang command. Pinagtsatsagaan ng mamimili ang mga produktong inilatag ng pamahalaan sa mga pamilihan. At limitado ang pagbabago sa ekonomiyang command. Hindi nabibigyan ng pagkakataon ang pribadong sektor na mumuhunan at mag-ambag sa pag-unlad ng bansang ekonomiya. Dahil kontrolado ng Estado ang paglinang, paggamit at distribusyon ng mga pinagkukunang yaman. Sa sistemang pamilihan, ang pamilihan ay hindi lamang isang lugar ng kalakalan, kundi isa ring mekanismo na nagtatakda ng sistema ng produksyon at pamamahagi ng mga produkto sa lipunan. Ang market system ay nagsimula sa Inglaterra at inilarawan ni Adam Smith, isang Scottish na ekonomista, kung paano ang operasyon ng ekonomiya pamilihan. Sa kanyang aklat na The Wealth of Nations noong 1776, na ang susi sa pag-unlad ay ang kalayaan ng mga tao na tustusan ang kanilang pangangailangan nang walang pakialam ang pamahalaan. Ang sistemang pamilihan ay kabaligtaran
ng sistemang command. Dahil sa sistemang ito, ang pribadong sektor ang gumagawa ng mga desisyong pang-ekonomiya. Limitado ang partisipasyon ng pamahalaan sa ekonomiya. Ang kahinaan sa pagtugon sa negative externality ay isa pang limitasyon ng sistemang pamilihan. Hindi rin inaako ng pribadong sektor ang responsibilidad sa pagtugon sa mga pampublikong pangangailangan tulad ng libreng edukasyon, kalsada, tulay, panlipunang seguridad at iba pa. Tanging ang pamahalaan lamang ang nagbibigay ng mga ito. Narito naman ang mga teoryang politikal at pang-ekonomiya sa kasalukuyang panahon. Kapitalismo o kapitalism, sosyalismo o sosyalism, komunismo o komunism. Ang kapitalismo ay unang ipinakilala ni Adam Smith sa kanyang aklat na Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Inilarawan niya ang kanyang konsepto ng ulirang lipunan. Ito ay isang lipunang pribadong sektor ang nagmamay-ari ng pinagkukunang yaman at kapitalista ang nagmamay-ari ng mga negosyo at tumahawak sa produksyon sa ekonomiya. Ang mga sumusunod ay ang mga katangian ng ekonomiyang kapitalista. Una, may kalayaan ang mga may puhunan na magnegosyo. Ikalawa, malayang kompetisyon sa pagitan ng mga negosyo. Pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ang tungkulin ng pamahalaan. Ang pamilihan ang nagtatakda ng presyo ng mga bilihin batay sa interaksyon. Ang kumikita ng malaking tubo o profit motive ang pinainsentibo ng mga kapitalista. Negosyo sa ekonomiya. Makapangyarihan rin ang mga consumer sa pamilihan at may kalayaan silang pumili kung ano ang gusto nilang bilhin. Sa sosyalismo, ito ay pagmamay-ari ng Estado sa lahat ng pamamaraan ng produksyon at ang tingin rin ng sosyalista sa mga kapitalista ay mapang-api at hindi makatao. Layunin nitong lumikha ng utopia o isang perpektong lipunan na hinubog ng kakayanan ng mamamayan. Sa ilalim rin ng lipunang ito, bawat kasapi ay dapat kumikilos para sa ikabubuti ng karamihan. Dahil dito, darating ang panahong maglalaho ang pagkakahati-hati ng lipunan. May dalawang uri ang sosyalismo. Ito ay ang reform at revolutionary. Ang reform socialism, ito ay nagsusulong ng pagbabago sa ekonomiya mula sa kapitalismo patungong sosyalismo. Ngunit ang revolutionary socialism, ito ay nagsusulong ng agaran at madugong paraan ng transisyon mula kapitalismo patungong sosyalismo. At narito ang ikatlong teoryang politikal at pang-ekonomiya sa kasalukuyang panahon, ang komunismo. Ito ay nagmula sa filosofiya ni Karl Marx at Friedrich Engels na nagsulat ng Manifesto of the Communist Party. Isinusulong ng komunismo ang pagmamay-ari ng Estado ng karamihan sa pinagkukunang yaman at pamamaraan ng paggawa. Ang kapakanan ng Estado sa ilalim ng komunismo ay tumutukoy sa kapakanan ng komunistang partido na may hawak sa lahat ng aspekto ng lipunan.
At narito rin ang pasismo. Ito ay isang pangunahing sistemang politikal at pang-ekonomiya. At ayon kay Benito Mussolini, unang pinunong gumamit ng salitang pasismo, ito ay nagtatatag ng pamahalaang otoritarianismo at pinagkakaitan ang mga tao ng kanilang kalayaan. Ginamit din ni Adolf Hitler ang estratehiyang ito nang kinasangkapan niya ang mga taga-industriya sa paggawa ng mga armas para sa ikalawang digmaang pandaigdig. At narito ang graph na nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng kapitalismo, sosyalismo, komunismo, at pasismo. Ipinapakita ng graph na ito na ang komunismo ay kombinasyon ng sistemang command at ng otoritaryang pamahalaan. Magkasama naman sa sosyalismo ang sistemang command at ang demokratikong pamahalaan. At sa kabilang banda, isinusulong ng pasismo ang otoritaryang pamahalaan at ang sistemang pamilihan, samantalang itinataguyod naman ng kapitalismo ang demokratikong pamahalaan at malayang pamilihan. At bilang panapos na gawain, sagutan ang inyong aklat sa pahina 51. Inyong tutukuyin ang mga sumusunod na mga sistemang politikal at pang-ekonomiya.